sa kanyang panahon. May mga taong nakagagawa ng mali dahil sa pagmamahal sa kanyang pamilya. Dapat ba itong suklian ng mali rin? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Benny sa ating dulang sa kanyang panahon. Kumain po kayo, Nay. Busog na ako, anak. Kayo po, Lolo Pipi. Naku po, hirap na nga akong gumalaw sa kabusugan eh. Ang dami mo kasing dinalang masasarap na pagkain. Celebration po natin ito. Dahil mula ngayon, makakasama na natin si Inay. Ba? Salamat, anak. Kahit nagkamali ako, hindi ka nagbago sa akin. Ako po ang dahilan kaya nyo nagawa yun, Nay. Kaya hindi po ako dapat na magbago sa inyo. Oo, baka magkaiyakan pa kayo, ha? Magiging malungkot itong celebration natin. Talaga? Nasa lolo mo na si Aling Belen? Oo, Sandra. Kaya nga ang saya ko. Pagkalipas ng ilang taon, makakasama ko na uli si Inay. Ay, salamat naman. At tapos na rin yung paghihirap ni Aling Belen. Oo nga eh. Alam mo ngayon narito na siya. Gagawin ko ang lahat para mapasaya si Inay. Teka, alam na ba ni Darren yan? Ha? Hindi pa nga eh. Ibig mo sabihin, hindi mo pa rin pinagtatapat sa kanya ang totoo? Gusto ko sana sabihin sa kanya lahat bago kami pakasal. Pero pinigilan ako ni Inay. Huwag na lang daw. Dahil baka magka-problema lang. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin nasasabi kay Darren ang tungkol kay Inay. Dapat sabihin mo na sa kanya, bago pa niya malaman sa ibang tao. Para mas maipaliwanag mo sa kanya ang panig ninyo. Bakit hindi ka pa nagbibihis, Darren? Hindi ka pa papasok sa office ngayon? Wala akong masyadong gagawin doon ngayon kaya mamayang hapon na akong papasok. Baka hanapin ka ni Papa Delphine. Don't worry. Kahapon pa ako nagpaalam kay Papa. Okay. Mamaya nga pala, aalis ako. Saan ka pupunta? Kay Lola Piping. May mga dadalhin ako sa kanila. Sa kanila? May kasama ba siya doon? Meron, Darren. Ang nanay ko. Ano? Pero ang sabi mo sa akin, wala na rin siya katulad ng yung tatay. Dahil yun ang gusto niya. Ayaw niya magka-problema ako sa relasyon natin. Pero ngayon, kailangan malaman mo ng lahat. Ang totoo. Anong totoo? At saka nasaan siya? Hindi ko rin siya nakita nung dinadalaw kita ka na Lolo Piping. Dahil wala siya doon. Nasaan nga siya? Ano? Oh, Diyos ko. Kung nalaman ko lang na gano'n ang pagkatao ni Minnie, hindi ako pumayag na makatuluyan mo siya. Daddy, mabait naman po si Minnie. Oo nga, pero ang kanyang ina. Darren, hindi ko gusto magkaroon ng balaing dating bilanggo. Nadismaya nga rin ho ako nang malaman ko yun. At ngayong malaya ng babaeng yon, ano na? Sa inyo sa titira? Ay naku, Darren, huwag kang papayag. Naintindihan mo? Huwag! Paano kung hingin po yun sa akin ni Minnie? Ikaw ang lalaki. Kaya ikaw ang dapat masunod. Halos araw-araw na lang narito ka, anak. Ayaw niyo ba nun, Ninay? Lagi tayo nagkakasama.
Siyempre gusto. Kaya lang baka namang napapabayaan mo na ang tungkulin mo kay Darren. Hindi po. Apo, naipagtapat mo na ba kay Darren ang tungkol sa iyong ina? Opo, Lola Piping. Abi, bakit sinabi mo pa, anak? Nay, kailangan na po niyang malaman ng katotohanan para hindi na siya magtaka sa madalas kang pagpunta rito. May anong sabi ng asawa mo? Hindi naman po siya nagalit sa akin. Pero ramdam ko na nadismaya siya. Yun. Ay, ito na nga ba inaalala ko? Nagiging problema mo na ako ngayon. Hindi po, Nay. Utang ko nga po sa inyong tagumpay ko. Kaya wag niyong isipin problema ko po kayo. Ngayon, madalas sa kinabalaing Piping dahil sa kanyang ina. Opo, Papa. Nainis nga ako eh. O di pigilan mo siya. Lagi niyang sinasabi, tinutulungan niyang kanyang ina. Ayos din naman ng babaeng yun, ano? At sa'yo pa kumukuha ng perang ibinibigay sa bilanggo niyang ina. Hindi naman po pa. Dahil kumikita naman siya sa online business niya. Ang ikinaiinis ko po, yung nahahating panahon niya sa akin at sa nanay niya. Kung ayaw mo sa ginagawa niya, patigilin mo siya. Marami namang paraan para maibigay niya ang kanyang tulong sa kanyang ina. Kung hindi po siya makinig. Hiwalayan mo! Papa, Mas ikatutuwa ako kung gagawin mo yon. Hindi na ako mag-aalalang baka mapintasan tayo ng mga kaibigan natin dahil sa kanyang ina. galing ka na naman sa nanay mo, kaya ka ginabi. Pasensya ka na, Darren. Ipinasyal ko kasi si Inay at si Lolo. At malamang, kumain ka na rin kasabay nila. Oo. Pati tungkulin mo sa akin, napapabayaan mo dahil sa nanay mo. Hindi naman totoo yan. Naasikaso ko lahat dito sa bahay Pag umaga, sabay din tayo mag-almusal. May mga pagkakataon nga na, hindi nga lang kita nasasabayan sa hapunan Kita dahil mo na. kasama ko si Inay. Ayoko nga ng ganun eh. Ang gusto ko, pag dumating ako rito, narito ka. Darren, bakit ka ba nagbago? Hindi ka naman dating ganyan Itigil mo ng madalas mong pagpunta kina Lolo Piping, ha? Kung gusto mong tulungan ang nanay mo, padala mo na lang siya ng pera. Marami namang paraan para magawa mo yon. Darren, maraming taon kami nagkalayo ni Inay dahil sa kanya pagkakakulong. Kaya ang gusto ko naman ngayon, makabawi sa kanya. Makasama siya. Huwag mo naman sana ipagkait yun. Bakit ka babawi sa kanya? Kasalanan niya kung bakit siya nakulong. Pusal siya eh. Nagbenta ng sabu. Mabuti nga nakulong siya. Panira siya sa buhay ng tao. Sinampal mo ko? Dahil hinahamak mo nanay ko. Oo, maaaring panira nga siya sa buhay ng iba. Pero Darren, hindi siya lubos na masama. Nagawa lang niya pasukin ang trabahong yon upang maitaguyod ako at mabigyan ng magandang kinabukasan. May kasalanan pa rin siya. Pinagbayaran niya na yun. Pinagbusahan. Hindi pa ba sapat yun? Hindi na mabubura pa ang dungis ng kanyang pagkatao. At nakakaya yun. Lalo na kung malalaman ng mga kaibigan natin, ni na Papa. Kaya ang gusto ko, lumayo ka sa kanya. Ano? Gusto mo layuan ko ang sarili kong ina? Para din sa atin ito. Kaya gusto kong gawin mo. Wala kang awa. Sarili mo lang ang iniisip mo. Nagdusa na nga nanay ko doon sa bilangguan. Pagdurusahin mo pa rin siya ngayong malaya na siya. Hindi ko gagawin ang iniyong utos mo! Pasensya ka na sana, anak. Dahil sa akin, nagkahiwalay kayo ng asawa mo. Wala kayong kasalanan, Inay.
Si Darren ang may kasalanan. Dahil makitid ang isip niya. Sana hindi na lang ako lumaya. Nay, Ayoko naghihirap ang kalooban mo, anak. Mahal kita. mahal na mahal ko rin kayo, Nay. At hindi ko po kayo may pagpapalit sa kahit sinong lalaki. Anak ko. Makakaya ko ito, Nay. Makakaya ko ito. Hiwalay na pala kayo ng kaibigan ko. Kasalanan niya. Huh? Oo. Mas pinili niyang walang kwenta niyang ina kaysa sa akin. My God, Darren. Bakit mo sinasabi yan sa babaeng nagbigay buhay sa iyong asawa? Kung wala si Aling Belen, hindi mo naman makikilala at mapapangasawa si Minnie. Sandra, Alam mo, para sa akin, ang pagkakamali lang ng kaibigan ko ay yung hindi niya agad sinabi sa iyo yung tungkol sa kanyang ina. Dahil kung sinabi niya lang sana agad, mas nakapili sana siya ng lalaking mas maunawain at hindi yung lalaking mapanghatol sa kapwa. Nakala mo, hindi siya nagkasala. Bakit ka narito? Anak, mag-usap sana kayo na maayos. kayo pong dalawa ni Mining nais kong makausap. Nanay Belen. Nagliwanag na pong isip ko. Patawarin niyo sana ako sa mga ginawa ko. Dati, wala kang alalahanin sa akin. Wala akong galit sa'yo. Maraming salamat po. Minnie, maaari bang magsimula tayong muli? Masaya ako sa mga sinabi mo, Darren. Pero sana, hayaan mo muna makapag-isip ako. At maghilom ang sugat na nilikha mo dito sa puso ko. Sige, payag ako. Kapag wala nang sakit nito, ako mismo ang magsasabing, magsimula na tayo. Sa kanyang panahon, marami ang napapahamak dahil sa espiritu ng alak. Ngunit ang masakit, marami din ang hindi makaiwas kahit alam na nila ito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Sarah sa ating dunang sa kanyang panahon. Sabing ayokong kumain! Glenn naman! Bakit tinapon mo yung pagkain? Grasya ng Diyos yan! Dahil makulit ka eh. Sinabi na ayokong kumain, pinipilit mo pa rin ako. Mama! Papa! Bakit po nag-aaway na naman Isa ka kayo? pang bata ka! Katulad ka rin ng mama mo, makulit kayo. Bakit po nagagalit kayo sa akin, Papa? Glenn, wag mo namang sigawan si Ruby. Kung ayaw niyong sigawan ko kayo, iwan niyo ako. Umalis kayo sa harapan ko. May dala akong bigas at grocery para sa inyo, Sarah. Tinaganin na kasi kami ng palay, kaya may bigas na akong dala. Salamat po, Tatay Proy. Malaking tulong po yan sa amin. Wala ka naman yun. Si Glenn, kumusta na pala siya? Habang tumatagal, lalo pong nagiging mainitin ang ulo niya. Lalo siyang nagiging aburido. Lagi nga po siyang nakasigaw sa amin ni Ruby, Itay. Dahil yun sa hindi pa rin niya matanggap ang kanya kapansanan, Sarah. Kayo na sana ang bahalang magpasensya sa kanya. Yun naman po ang lagi kong sinasabi kay Ruby upang wag siyang magtampo sa kanyang papa. Bukas pa naman ako uuwi. Kaya makakausap ko ng gusto ang aking anak. Magpapayuhan ko siya. Pero, Sarah, sana pagtiyagaan mo pa ang anak ko. Huwag mo siyang iiwan. Dahil ngayon kanya higit na kailangan.
Kahit naman po may kapansanan si Glenn Itay, mahal ko pa rin siya. At mahalaga po siya sa akin. Lalo ng aming kasal. Ang aming sumpaan sa harap ng Panginoong Diyos. Oy, Sarah, nakasalubong ko si James. Busangot na mukha. Tinapon na raw kasi sa basurahan yung flowers na bigay niya. Bakit mo naman ginawa yun? Ayaw niyang kunin ang ibalik ko eh. O di tinapon ko. Ito naman. Ayun, na-hurt tuloy yung tao. Malu, mali ang ginagawa niya. Naliligaw siya sa akin kahit alam niyang may asawa na ako. Alam niya kasing nahihirapan ka na sa asawa mo. At iniisip niyang makukuha niya ako. Kaya sumisigi siya, ganun? Ganun na nga ang tingin ko. Nagkakamali siya. Ang dapat kasi, maghanap na lang siya ng walang pananagutan. At hindi ako yung inaabala niya. Oy, huwag ka magagalit sa sasabihin ko, ha? Alam mo, naaawa na kasi ako sa'yo. Subsub ka sa trabaho para mabuhay ang pamilya mo. Tapos, inaalagaan mo pa si Glenn. Hindi kaya dapat sarili mo namang kaligayahan ang isipin mo. Sinasabi mo ba sa akin na pagtaksilan kong asawa ko? Aha. Kaibigan pa naman kita, Malu. Hindi ko akalaing papayuhan mo ako ng ganyan. Kuhan, hindi Malu, naman sa ganun. Sila ng aming anak ang kaligayahan ko. At naniniwala ako, magiging maayos muli ang sambahayan namin. Sa tulong ng Diyos. Aba, may humintong kotse sa harap ko. Sakay na, Sarah. Sinong... Elmer? Ako nga. Sakay na. Ihahatid na kita sa inyo. Ay, salamat. Tamang-tama. Kanina pa nga ako nahihirapang sumakay eh. Kailan ka pa dumating galing ibang bansa? 3 days ago. Nabalitaan ko nangyari kay Pinsan, kaya talagang umuwi ako. At saka, may iba pa akong aasikasuhin dito eh. Kumusta naman si Glenn? Hayon, hindi pa rin matanggap ang lahat. Babalik din sa dati ang ugalit pananaw ni Pinsan. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Dalaw mo, Elmer. Ang dami mo pang dalang pasalubong. Ayos lang yan, Pinsan. Para sa inyo talaga yan. At sa pamangkin ko. Talagang asensado ka na. Siguro kung ikaw ang pinili ni Sarah, hindi siya naghihirap ngayon. Hindi kami para sa isa't isa. At tanggap mo na yun. O ano nga pala sabi ng doktor sa kalagayan mo? Ang sabi, kung malalagyan ako ng artificial leg, maaari ako makalakad uli kahit papano. Yun nga lang, hindi na katulad ng dati. Ang mahalaga, makakalakad ka pa rin. Elmer, pinsan, wala kami perang magugugol para doon. Si Sarah nga lang ang nagtatrabaho para sa amin ngayon. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita para muling makalakad. Ang gusto ko sana, tulungan mo ako na matapos ng hirap sa akin ni Sarah. Anong ibig mong sabihin? Dati ka rin nanligaw sa kanya at alam ko. Kaya ka nagbalik dahil mahal mo pa rin siya. Ano? Elmer, kunin mo na siya sa akin. Mas gusto kong sa'yo siya mapunta kaysa sa iba. Glenn, Dahil kung sa'yo, hindi mo ituturing na ibang aming anak. ano ba yung sinasabi mo? Mabuti pa, sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Babalik na lang ako uli. Bakit ka umiiyak? Ako ang dapat magtanong sa'yo, Glenn. Bakit mo sinabi kay Elmer yun? Anong... Sinabi sa akin ni Elmer ang lahat bago siya umalis kanina. Bakit mo ko pinamimigay, Glenn?
Hindi naman ako gamit o pagkain na maaari mong ipamigay. Hindi mo na ba ako mahal? Wala bang halaga sa iyo ang ating sumpahan sa harap ng Panginoong Diyos? Sarah, mahal kita. Kayo ni Ruby. Kaya kahit masakit sa akin, ipinaubaya ko na kayo kay Elmer. Dahil siyang makapagbibigay sa inyo ng isang masaganang kinabukasan. Ikaw ang kinabukasan namin, Glenn. Mahirap bang intindihin yun? Glenn, bakit ka ba nagkakaganyan? Binti lang naman ang nawala sa iyo. Pwede pang remedyohan yun. Pero kami ni Ruby, narito pa rin kami, hindi ka namin iniiwan. Sarah, Ipaglaban mo naman kami. Dito sa pagsubok na hinaharap natin. Hindi ko po talaga akalain. Nasasabihin ni Pinsan sa akin yun, Chaproy. Oy, sobra na talaga ang pagkaawa sa sarili ni Glenn. Kaya niya nasabi yun. Ay, pasensya ka na sana sa kanya. Ang totoo po, nagbalik ako rito para tulungan sila. At para asikasuhin ang kasal namin ni Lorna dito sa Pilipinas. Lorna? Opo, Chaproy. May asawa na po ako, 4 na taon na. Sa Amerika po kami iganasal ng simple. Pero ang gusto talaga namin, dito makasal at maghandahal sa Pilipinas. Ganun ba? Opo. Pero hindi ko na yun nabanggit kina Sarah. Dahil sa mga sinabi ni Glenn na focus ang usapan namin. Oy, sasama ako sa iyo sa pagbalik mo sa kanila. Tito Elmer, bumalik kayo? Ay, sinabahan ko ang tito mo, Apo. Sana hindi nyo na lang siya sinamahan. Ruby, Kasi, kukunin niyo po kami kay Papa. Ayoko po doon. Ay, sino naman na nagsabi sa iyo niyan? Yan po yung narinig ko sa pagtatalo ni na Mama at Papa. Lolo, Tito Elmer, ayoko po magkaiwalay si na Mama at Papa. Pareho ko silang mahal. Apo, hindi sila maghihiwalay. May asawa ng Tito Elmer mo. At naparito siya para magpakasal sila uli. Dito naman sa ating bansa. Totoo po, Tito. oo, pamangkin. Kaya hindi ka dapat umiyak at mag-alala. At ang isa pa sa dahilan ng pag-uwi ko ay para tulungan kayo sa inyong problema. ito nga palang sinabi mo, Pinsan. Kahit na may kapansanan na ako, maganda pa rin ang buhay. Nakita ko yung mga PWD doon sa pinuntahan nating training center. Ang sasaya nila. Kung magbiroon sila, parang hindi PWD. Oo nga. At may trabaho na rin sila. Tama. Gumagawa ng mga sirang cellphone at relo, yung mga blind naman, nagmamasahe. Oh. Pero kailangan pa rin nila ng tulong ng ating pamahalaan para sa ikuunlad ng kanilang mga serbisyo at mga proyekto. Oo nga. May nakilala nga pala ako doon. Kasama sa online business na ibig naming pasukin ni Sarah. Elmer, Insan, salamat sa iyo, ha? Salamat sa pagbubukas mo ng isipan ko. At lalong salamat sa artificial leg na ibibigay mo. Hindi lang yun. Bibigyan ko rin kayo ng puhunan sa inyong magiging negosyo. Sarah, mahal. Oh, heto na ang listahan ng mga order sa atin. Ang dami ah. Kapag ganito lagi, magiging triple ang kita natin. Masipag ka kasing mag-post. At masipag ka rin tumulong sa akin. Sarah, salamat sa iyo, ha? Hindi mo ako pinabayaan nung panahong pinanghihinaan ako ng loob. Dahil mahal kita, Glenn. At nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos.
Dahil dininig niya ang aking panalangin na maging matatag muli ang ating sambahayan. Sa kanyang panahon, may mga magulang na sa kagustuhang matulungan sila ng kanilang anak, ay nasasaktan nila ang damdamin nito. At ang malungkot pa kung minsan ay naipapahamak din nila ito. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Ryan sa ating dulang sa kanyang panahon. Pero Itay, ayoko po magtrabaho kay Mang Lando. Malayo rito ang bahay niya eh. Hindi problema yun. Bibigyan ka naman yun ng day off minsan sa isang buwan. Kaya makadadalaw ka pa rin dito sa probinsya natin. Pwede mo rin naman kaming tawagan, anak. Binigyan kami ni Landa ng cellphone. Ayoko mapawalay sa inyo eh. Para ka namang hindi lalaki. Ang alam ko, sila handa lang ang bading, hindi ikaw. Itay naman, sakit yun naman magsalita. Magpakatatag ka. Hindi ka na maaaring umatras sa trabaho mo kay Landa. 3 buwan na sahod mo, nakuha na namin sa kanya. Ano? Pambihira naman. Anak, lakasan mo na lang ang loob mo. Isipin mo na sa gagawin mo. Makatutulong ka sa amin. At makapag-aaral ka rin doon. Nagustuhan mo ba mga binili kong mga damit at sapatos mo? Opo, Mang Lando. Aling Landa. Magaganda po. Salamat po. Okay lang yan, Ryan. Masipag ka naman eh. At guwapo pa. Aling Landa. Alam mo, Sabsakan, pag-aaralin kita. Oh? Ako ang bahala sa lahat ng gagastusin mo. Salamat po, Aling Landa. Pangako, mag-aaral ako ng mabuti at hindi ko sasayangin na pagtulong sa akin. Pero sana, Ay, maging mabait at masunurin ka sa akin. Ang sarap naman po ng ulam natin, Nay. Pinadala na kasi ni Landa yung sahod ng Kuya Ryan mo, Cindy. Kaya nakapamili ako. Mabait talaga yan si Landa. Hindi ako nagkamali sa pagpayag na magtrabaho sa kanya si Ryan, Besra. Oo nga. Kaya lang po, Nay. Tay, bakit po ilang buwan nang hindi dumadalaw dito si Kuya Ryan? Hindi rin po siya tumatawag. Ay, oo nga, ano? Bakit nga kaya? Huwag niyong isipin si Ryan. Abala lang yun sa kanyang pag-aaral. Pupunta rin dito yun pag may panahon siya. gabi na naman. Maya-maya lang, narito na naman si Landa. O Diyos ko, kailan pa kaya matatapos ang pambababoy na nararanasan ko? Ayoko po nito. Pero wala akong magawa. Sina Inay at Itay, kasalanan nila kaya ako napahamak. Galit ako sa kanila. Si Pating, pumasok na siya dito sa kwarto ko. Ryan, Bakit ho, Aling Landa? samahan mo ko sa kwarto ko. Hindi ako makatulog kaya kailangan kita.
Ano ang gusto mong sabihin sa akin, Ryan, baby? Aalis na ako dito, Landa. Total, may trabaho na ako. Ganon. Dahil may trabaho ka na, iiwan mo na ako. Matapos kitang gastusan. Hoy, Bading. Huwag na huwag mong isusumbat sa akin yan. Alam mong hindi libre yun. Dahil nagpasasa ka sa aking katawan. Kahit labag sa kagustuhan ko. Naging mabuti naman ako sa iyo. Kahit sa mga magulang at kapatid mo. Nagtrabaho rin ako dito sa bahay mo. Hindi ako nagsenyo dito. At kahit ayoko, nakuha mong gusto mo sa akin. Kaya naman ngayon, ako nang masusunod. Kukunin ko ng kalayaan ko. Hindi! Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na iwan mo. At anong gagawin mo? Mag-iskandalo ka? Sige, gawin mo! Ryan, Hindi na ako natatakot. At ipagsisigawan ko naman sa lahat ng tao kung paano mo ko pinilit na babuyin. Masama talaga ang ugaling na si Ryan. Basta na lang iniwan si Landa na makatapos siya sa kuleo at magkatrabaho. Hindi man lang tumalaw ng utang na loob. O naman, Pablo. Paano mo naman naalaman yun? Matagal nang hindi nagpupunta rito ang anak natin. Tinawagan ako ni Landa kanina at sinabi sa akin ng lahat. Naawa nga ako sa kanya. Itay, hindi po kayo dapat maawa sa bading na yun. Dahil pinaboy niya si Kuya. Cindy? Yun po ang totoo. Pinilit ni Landa na makuha si Kuya. At bilang kapalit nun, pinag-aral niya si Kuya at binigyan kayo ng kung ano-ano ni Itay. Pero labag po sa loob ni Kuya ang pakikipagrelasyon sa kanya. Ay, Diyos ko. Hindi ko alam na gano'n na sinapit niya. Pablo, kawawa naman palang anak natin. Yun din po ang dahilan. Kaya hindi na siya nagpupunta rito. Nagdaramdam po siya sa inyo. Napasyal ka, Cindy. Oo, Kuya. May problema kasi. Oh, naipasok na kita ng trabaho, di ba? May problema ba doon? Wala. Hindi naman tungkol doon ang sadya ko. Tungkol saan? Tinawagan ako ni na Inay. Nasira doon ang bagyong bahay natin. Hindi ko naman sila kayang tulungan mag-isa. Kuya, sana naman tulungan mo sila. Sa evacuation center lang sila tumutuloy eh. Bakit? Wala ba silang naipon sa mga ibinigay sa kanila ni Landa? Kuya naman, huwag ka na sana magalit sa kanila. Dahil sa kanila, kaya ako nababoy. Oo nga, pero tapos na yun eh. Kaya sana kalimutan mo na lang. Maawa ka naman sa mga magulang natin. Hindi mo ba nagustuhan ang dinala kong pagkain sa'yo, Ryan? Gusto, Lynette. Marami kong nakain. Bakit malungkot ka? Meron bang problema sa office? Wala. Natutuwa nga sa akin si boss. Masipag daw ako. Uy, ano palang problema mo? Lynette, alam mo tungkol sa nakaraan ko, di ba? Oo. Hindi mo naman tinago sa akin yun eh. Kaya nga, lalo akong humanga sa'yo. Kahapon, dumating sa bahay ang kapatid ko. Sabi niya, napinsala daw ng bagyong bahay ng mga magulang namin. At sa evacuation center sila tumutuloy. Kawawa naman pala ang parents mo. Naguguluhan ako eh. Pinakausapan ako ni Cindy at tulungan ko mga magulang namin. Tama lang naman yun, Ryan. Kasi mga magulang mo sila at nangangailangan ng tulong. Pero nasasaktan pa rin ako. Tuwing maalala kong ginawa nila sa akin, dinala nila ako kay Landa kahit ayoko. Kaya napahamak ako. Alam mo dapat mong gawin? Magpatawad ka na. Kahit masakit naman yung sinabit mo. Nagtagumpay ka. Lynette, Try mo. Gagaan yung loob mo. Kung magpapatawad ka,
Muli kang magiging mas maligaya at malulugod pa sa iyo ang Diyos. Maniwala ka sa akin. Paano naman ang sakit na nararamdaman ko? Hilingin mo sa Diyos na paghilumin na ang mga sugat mo dyan sa iyong puso. O, kailan ka pa ba magpapatawad? Pag wala ng nanay-tatay mo? Naku, baka magsisi ka pag nangyari yun. Salamat sa mga dala mong pagkain. Inuubo pala kayo, Nay. Ilang araw nang may sakit ang nanay mo. Napakahirap dito sa evacuation center, anak. Kinausap ko po si Kuya Ryan para po tulungan kayo. Oh, anong sabi niya? Galit pa rin po siya sa inyo. Ang anak ko. Hindi ko siya masisisi. Kasalanan ko talaga. Pinilit ko siya magtrabaho kay Landa. Kahit ayaw niya. Parang nagkaroon ng trauma si Kuya. Sana mawala na yung nararamdaman niyang yun. Saan ka galing, Pablo? Naglakad-lakad sa labas. Nagpunta rito si Chairman. Kinumusta ang kalagayan natin dito sa evacuation center. Sana naman may makatulong sa atin para makaalis na tayo dito. Ako po, Tay. Nay, Anak, i-arrange ko na po kayo dito. Ryan? Anak. salamat. Nay. Dinalaw mo kami. Kahit na nga malaki ang kasalanan namin sa iyo. Anak, patawarin mo kami. Lalo na ako. Pinilit kita. Pero maniwala ka, hindi ko alam ang ginawa niya sa iyo. At hindi rin namin gusto yun, anak. Kalimutan na po natin ang nakaraan. Pinatatawad ko na po kayo. At isasama ko na po kayo kung saan ako naroon. Sa kanyang panahon, may mga lalaking sinasamantala ang kabaitan ng kanilang may bahay upang patuloy na mabuhay sa kanilang maling kinasanayan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Lorena sa ating dunang Sa Kanyang Panahon. Oh, Chona, kumain ka pa. Niluto ko talagang ulam na yan para sa'yo. Sabi kasi ni Orlan, paborito mo yan eh. Salamat po, ma'am. Pero sobrang busog na ako Ma'am Lorena. Nasira na nga po ang diet ko ngayon. Huwag mo nang pakainin yung si Chona. Baka hindi na magka-boyfriend yan kapag tumaba. Sobra naman kayo, sir. Hindi, biro lang. Siya, biro sige. lang. Kung busog ka na, tama na. Ma'am, ano pa bang occasion at in-invite niyo ako for dinner? Sabi kasi ng sir mo, mahusay daw at tapat kang sekretarya. Kaya naisip ko, bilinan ka. Nang ano po, ma'am? Bantayan mo tong sir mo. Pag may babaeng maaligid, sabihin mo agad sa akin. Naghanap ka pa ng kakampi. Cheap boy pala kayo, sir. Ay, oh, no. Nagbago na ako, Chona. Don't worry, Ma'am Lorena. Ako pong bahala kay sir. Isusumbong ko kagad sa inyo kapag may other woman siya. Kuya Jimwell, what can you say about Chona? Maganda siya at mukha namang mabait. Bakit mo naman naitanong? Feeling ko, hindi ganun.
Anong ibig mo sabihin? Nakanwari lang ang ipinapakita niya sa atin? Oo. Para bang napaplastikan ako sa kanya? Venice, hindi tama yan. Wala naman siyang masamang ginagawa. Hinahatulan mo na. Sa'yo ko lang naman sinabi At saka, feeling ko lang naman yun. Ewan ko nga ba kung bakit? Lorena, alis na ako. Ha? Dito ka ba magdi-dinner mamaya? Dahil ako hindi. May kliyente kasi akong kakausapin. Sige, alis na ako ha. May meeting ako ngayong umaga ha? Hindi na naman niya ako inalikan. Madalas din siyang ginagabi ng uwi. Ganito siya pag mayroon siyang babae. Sino kaya pinalulukohin niya this time? Diyos ko, sana naman walang babaeng asawa ko. Sana naman mali hinala ko. Pagod na akong masaktan. Val, sige na naman. Sumama ka na. 3 days lang naman tayo doon at sagot ko gastos. Sorry, Orlan. Pero alam ko na gagawin mo eh. Isasangkalan mo ako kay Lorena para hindi kanya mahalata sa ginagawa mo. Ito naman para ka namang hindi kaibigan eh. Magkaibigan tayo at business partner pa. But not in crime. Val naman. Pare, huwag kang magalit pero mali ang ginagawa mo eh. Nangako ka kay Lorena na magbabago na. Pero nung ginagawa mo, nakipagrelasyon ka kay... Tama na. Oh, kagalit ka. Kung ayaw mo sumama, di wag. Huwag ka nang magsalita parang kung ano-ano. Yun ang dahilan. Kaya kita tinawagan, Chona. Ma'am, wala kayong dapat na ipag-alala. Walang babae si Sir Orlan. Talagang trabaho lang po ang dahilan kaya siya madalas kabihis sa pag-uwi. Totoo? Yes, ma'am. Kaya nga po magandang kita ng company niyo ngayon eh. Ay, salamat naman. Yung pupuntahan niya sa Cebu, talaga bang business trip yon? Yes, Ma'am Lorena. Huwag kayong mag-alala. Good boy na po si Sir. At pag may nakita akong babaeng umakit sa kanya, ako po mismo magsasabi sa inyo. Maraming salamat, Chona, ha? Talagang mapagkakatiwalaan ka. Alam niya, Mami, ang saya-saya namin ni Kuya Jimbel ngayon. Kasi sumama kayo sa amin dito sa Batangas. Dapat lang na maglibang kayo, Mami. Hindi yung lagi na lang trabaho sa bayang inaasikaso nyo. Kaya nga sumama na ako dito sa inyo mag-beach, eh. Ang ganda ng beach na to, di ba, Ma? Ay, tama ka, Venice. Yayayain ko nga rito ang daddy niyo pag-uwi niya. Para makabalik tayo dito. Parang wala na kayong inaalala kay Daddy ngayon, ah. Wala na talaga, Jimwell. Nakausap ko na si Chone, eh. At tinyak niya sa akin na walang babae ang daddy niyo. Ma'am! Kuya Jimbel! Tingnan niyo doon! Bakit? Ha? Ano bang kinagulat mo? Ano yun? Si Daddy at si Chona? Ang sweet nila! Ang ganda-ganda mo talaga, John. Talaga, ha? Baka naman bola lang yan. Hindi. Sa lahat ng mga nakarelasyon ko, ikaw ang pinakamaganda. Kaya naman loko-loko ko sa'yo eh. Ang sarap lang ng malaya, ano, Han? Nagagawa natin ang lahat ng gusto natin. Tama ka. Walang kamalay-malay ang misis mo sa relasyon natin. Mga walang iya kayo! Mga taksil! Lorena! Tapa. Awas ka, Chona! Awas!
Matapos kita mo ipasok sa opisina ng asawa ko, ito pa ang ginanti mo! Sorry po, wala ka mo utang na loob! Lorena, tama na. Huwag kang mag-eskandalo rito. Nakakahiya sa mga tao. Talaga nakakahiya kayo! Lalo na sa mga anak mo dahil kasama ko sila nakakita sa paglalandian niyo! Sumira na naman siya sa pangako niya. Wala talagang isang salita si Daddy. Huwag na kayong umiyak. Hindi naman mababago si Daddy ng mga luha niyo. Pero napakasakit, Jimwell. Lahat ginawa ko para maging mabuting kabiyak ng daddy niyo. Tiniis ko rin na mahabang panahon pambababae niya. Pero bakit hindi pa rin siya nagbago? Sa kabila ng mga sakripisyo ko, ganun pa rin siya. Bakit? Tama na po, Mami. Tahimik ang bahay, ah. Parang walang tao. Natawagin ko si Lorena. At sana, mapatawad pa niya ako. Lorena? Lorena? Maaga akong umuwi. Kasi gusto ko mag-usap tayo. Lorena? Ano yung papel na nasa ibabaw ng TV? Parang sulat, ah. Kukunin ko. Sulat ni Lorena. Sa pagbasa mo ng aking sulat, Malayo na kami ng ating mga anak. Masakit man sa akin. Binibigay ko na ang kalayaan mo. Siguro nga hindi mo na ako mahal. Kaya hindi mo tinupad ang pangako mo magbabago ka. At dapat ko nang tanggapin ang katotohanan yun. Ngayon, galap ka ng malaya. At ako naman, magsisikap na pagalingin ang sugatan kong puso. oh, Lorena, hindi mo dapat ginawa ito. Hindi dapat. Lorena, Bakit mo pa kami sinundan dito? mag-usap tayo. Maraming beses na tayo nag-uusap, Orlan. Hindi ko na mabilang. Maraming beses mo na rin ako nasaktan. Pati na ang mga anak natin. Lorena, please. Isang pagkakataon na lang. Pakiusap, tawarin mo ko. Magbabago na talaga ako. Napatawad na kita, Orlan. Kaya nga natanggap ko ng maluwag sa kalooban. Ang palayain ka. Pero ang makisamang muli sa'yo, parang hindi ko na kaya yun. Huwag. Huwag mong sabihin yan. Huwag, please. Gusto kong gumaling ang sugat ang puso ko, Orlan. At mangyayari lang yun kung hindi na ako masasaktan pa. Lorena. Mahabang panahon din naman kitang pinagbigyan, di ba? Kaya sana sa pagkakataong ito, ako naman ang siyang unawain mo. Hayaan mo kumatahimik. Hayaan mong gumaling ang sugat ng aking damdamin. Sa kanyang panahon. Kung sa mga sandali ng kagipitan at wala lang iba pang paraan para mabuhay, kailangan na nga bang kumapit sa patalim? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Cebes sa ating dulang sa kanyang panahon. Cedes! Anak, nariyan ka na ba? Dito ako sa may pintuan ay... Nahihirapan na naman kasi ako ng ubo ko. Baka ako may natira pa akong salabat dyan sa takure na nakapatong sa kalan. Tahingi nga ako na isang baso, anak.
Sandali o. Kuha ko kayo. Ay, salamat. Kahit papaano, pinakakalma rin ang mainit na sa labat at lalamunan ko. Bakit naman kasi? Ayaw magpagamot sa center. Sasakay ko naman kayo sa dalawang padyak. Ilang buwan lang ganyan yung kondisyon nyo. Baka mamaya wala tayong kamalay-malay. Cancer na pala yung sakit nyo. Hindi maganda akong cancer para mamatay na ako. Nay, Para matakasan ko na ang kahirapan ito. Dahil araw-araw, kinabumihan ko nagigising pa rin ako. Sa lahat ng sakit. Ayoko nang mabuhay, Sede. Gusto ko nang mamatay. Maya! Maya! Uy, Popoy! Wala ka pang pasahero? Wala ba eh. Kali ka na. Sasakay na kita rito sa padyak ko pauwi. Saka, para matulungan na rin kita dyan sa mga dala-dala mong paninda. Sige, pero tatanggapin mo yung bayad ko, ha? Ha? Para naman tayo hindi magkababata. Bahala ka na nga. Ayaw mo, wag mo. Mabuti pa, sumakay ka na. At ikakarga ko na rin sa ulian yung mga paninda mo. Ano ba yung kaguluhan niya sa ibaba ng estero, Popoy? Si Gidong Kamao. Malamang may kumasa na naman sa kanya sa pustahan. Kaya may kasuntukan na naman. Ginawa niya na talagang hanap buhay ang pakikipagsuntukan sa kalsada. No? Paano nga, hindi pa siya natatalo ng kahit sino. At bawat laban niya, palaki ng palaki ang pusta sa kanya. Ikaw! Bakit? Bagay na ang pagkakatitag mo sa akin, Puring. Si Castor to, eh. Ang asawa mo. Di ba wala? Bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Pera! Ano pa ba? Matagal na ako hindi nakapaghanap buhay. Kaya wala akong pera. Ikaw wala. Pero sa Sedes, alam ko, may perang itinatago yung babae yon sa mga sulok-sulok dito sa aparador niya. Parang awa mo na, Castor. Huwag mong kunin ang pera ni Sedes. Pambayad niya yan sa isang buong boundary na pagkakautang niya sa minamaneho niyang padyak. Kapag hindi mo binitiwan ng pagkakahabol sa... Sasamayin ka sa akin, bro! Sa anak mo, Castor. Pinaghirapan niya yung perang yan. Kaya mo talaga akong bitiwan, ha? Ayaw mo? Aray. Napakasama talaga ng asawa niyo, Nay. Sinamot na yung perang inipon ko para sa boundary ko sa padyak. Sinaktan ba kayo? Ang inaalala ko yung banta ng operator ng padyak na ipadadampot ka sa barangay kapag hindi mo na ibigay yung kabuuan ng perang kulang mo sa boundary. Bahala na po. Hindi ba na kailangan? Kahit sa patalim, kakapit ako. Popoy! Popoy! Hoy! Sino pa dyan? Si Sedes, ano mo na ba? Bakit, Maya? Ano nangyari kay Sedes? Hinamon niya sa boxing si Guido. Ang mahirap, pinatulan siya. Ano? Ngayong gabi ang laban nila sa ibaba ng estero. Teka, ang mabuti pa. Sumakay ka na rito sa padyak. Kailangan pigilin natin si Sedes. Hindi niya dapat isubong sarili niya kay Gidong Kamao. Mapapatay siya ng taong yun. Gidong! Kala mo siguro kung mababae ka, hindi kita papatulan, ano, Sedes? Masyado kang madagtak. Dito.
Umpisa na natin ang laban. Sinabi mo eh. Kaya mo pa? Ha? Sedes, bangon! Umayaw ka na sa laban! Hindi ka magpinuhin ni Guido! Halika na! Umuwi na tayo! Iyak na ng iyak si Jack Prince sa pag-aalala sa'yo! Halika na! Ano? Kailangan maipanahan ko labang ito. Chichimpo akong bagdigit. Kailangan masapal ko siya ng power punch. Wala na to. Tulad ng natutuhan ko doon sa tinatambayan kong sports complex. Patutugod ko ang mukha. Ano, Sedes? Mababagsakin na ba kita? Nainip na mga pusta sa akin. Malapit pa ito. Malapit pa. Dahil pipisakin ko ang isa mong mata. Hindi naman ako. Tinataluyan ako. Hindi ako makakita. Ayop ka, Sedes. Anong ginawa mo sa mata ko? Hindi na nakabago si Guido! Ikaw nanalo sa laban nyo! Ikaw, Sedes! Sedes! Ay, Napanood ko yung pagkapanalo mo kay Guido. Yung perang napanalunan mo, akin na lahat. pasensya na ho kayo. Hindi ko bibigay sa inyo yung perang na panalunan ko sa naging laban namin ni Guido kanina. Para sa amin lang po ni Inay ang pera na yun. Ganun! Sa pera mo na ako sa buhay nyo? Tinatabla mo na ako bilang tatay mo! Bakit? Matagal niyo na rin kaming tinabla ni Inay, di ba? Kaya nga lahat ng trabaho na natin pinasok ko para lang hindi kami magutom. Hindi ba kayo nakukutya bilang tatay ko? Na pati iligal na boxing sa kalsada pinatos ko samantalang kababae kong tao? Bakit ba parang ako pang sinisisi mo sa mga nangyari sa buhay mo? Ikaw may katawan. Ikaw ang nagsubo sa sarili mo sa mga pinapasok mo. Kayo! Kayo! At ang kababawan nyo sa paghahangad ng anak na lalaki kung bakit nagkalukulukong buhay ko! Ginawa niyong dahilan yun para iwan kami ni Inay. Kaya siya nang ipanganak ako. Bigo na kayo sa lahat ng pangarap niyo. Kaya siya walang susunod sa mga yapak niyo. Bilang isang mahusay na hidete. Kaya siya walang magdadala ng apelyido niyo sa loob ng racetrack. Ang babaw niyo. Ang babaw niyo. Nagulat ako sa mga sinabi ni Sada. Tama siya. Yung labis kong paghahangad na may magpatuloy sa mga naging tagumpay ko sa profesyon kong pagkatapos kong magretiro. Ang sumira sa obligasyon ko bilang haligi ng tahanang ito po rin. Kahit kailan, hindi lang namin sinara ang pinto ng tahanang ito para sa iyo, Castor. Gusto kong patunayan sa pagkakataong itong ang katapatan ko sa mga sinasabi ko. Hayaan niyong ituwid ko ang aking mga pagkakamali para mapunan ang aking mga pagkukulang. Hindi kami madamot ni Seda sa pagpapatawad, Castor. Oo, nasaktan mo ang aming mga damdamin. Pero hindi namin sinukat ang kakayahan mong magbago dahil lamang sa iyong mga kasalanan. Kung alam mo lang na lagi kang laman ng aming mga dalangin.